Sound check. Okay, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Welcome po sa Sunday morning worship services sa Jesus Christ Baptist Church, and we will start sa ating first part ng ating gawain pag Lord's Day, ang ating Sunday School, at nagpapatuloy tayo sa ating serye ng pag-aaral about worship. And again, ay biyaya ng Diyos na meron tayong buhay at kalakasan, at salamat sa Diyos sa kanyang patuloy na pagkakaloob. Isang napakagandang araw ang pinagkaloob ng Diyos sa atin. At ngayon ho ay it's a little bit extra special, not because of sino man sa atin, but napakasarap kapag mayroong mga kapatiran na matagal nating hindi nakakasama at ngayon ay kasama natin. So purihin ang Diyos, kasama natin si Brother Jem Gahete at si Yuan, purihin ang Panginoon na iningatan sila all the way from Isabela. Malapit lang ang pinanggalingan nila. And then also ay yung kanyang ministry ay walang iba kundi ang pagtugtog. So we'll be having a live music for so long a time. Tayo ay naka -1 at asahan niyo ho ay meron pang konting adjustments yan. Mag-a-adjust siya, mag-a-adjust tayo, pero tuloy tayo sa pag-awit ng nagpupuri ho sa Panginoon. And atin hong, as we have been studying about worship sa ating Sunday school, we'll sing a hymn na very fitting sa pagsamba sa Panginoon, naka-concentrate patungkol sa mga katangian ng Diyos. Walang iba kundi ang hymn na How Great Thou Art. Tayo magstayong lahat at atin pong hiningan ng ating tagapagpaawit na tayo panguna. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Uwitin po natin, How Great Thou Art. Stars, and our rolling
Amen. Purihin po ang Panginoon at dyan ho nakabase ang ating pagsamba. Hindi sa kadakilaan ng tao, ng pastor o ng musika, kundi na sa kadakilaan ng ating Panginoon. Dahil siya'y dakila, ay karapat dapat lamang siyang sambahin. And as we have said, ang atin hong pag-aaral sa Sunday School is about worship. It is our greatest priority. We are commanded to worship God. Hindi ito optional. Hindi ito pag-feel lang natin. Hindi ito pag maganda lang ang gising natin. At hindi ito pag maganda lang ang sitwasyon natin. We and every creatures na nilikha ng Panginoon ay nararapat at sumamba sa ating Panginoon. So before we go sa ating review at sa ating lesson this morning, ay tayo ho muna ay lumapit sa Panginoon at hingin natin ang kanyang paggabay sa ating pag-aaral. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay dakila ka. Karapat dapat kang sambahin, karapat dapat kang bigyan ng papuri, ng tamang pahalaga. And Lord, tulungan mo kami. Nawa o Diyos, ang iyong mga salitang patuloy na maging gabay namin upang ito ang magbigay sa amin ng direksyon kung paano ka namin marapat sambahin, kung anong mga dapat naming ialay sa iyo, itaas sa iyo. At muli, O Diyos, ang iyong salita ay gamitin mo upang maging ilaw na i-reveal, O Diyos, ang mga lugar na kung saan kami ay kulang at nagkakamali. At gayon din, Panginoon, ay maging ilaw upang akayin kami sa landas na dapat naming lakaran sang-ayon o patungkol particularly sa aming pagnanasa na sambahin ka sang-ayon sa iyong kalooban. Lord, sa aming pag-aaral, ikaw po nawa ang gumabay at gayon din, Panginoon, makahabagan mong tagapagturo at bawat isang makikinig. Saliksikin mo kami, O Diyos, anumang aming mga kasalanan. Lord, lalo't higit, kung ang aming puso ay nagiging maligamgam patungkol sa iyo, patawarin mo kami. Karapat dapat kang mahalin ng buong puso, buong isip, buong kaluluwa at buong lakas. At nawa, O Diyos, masumpungan mo ang aming mga sarili na nag-aalay sa iyo ng katampatang pagsamba. Sa aming pag-aaral, ikaw po na ang malawalhati at nawa lahat ng ito ay mauwi sa kapurihan mo. At dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. So namatay. Ayun. So dako ho tayo sa ating review at ano ho yung mga napag-aralan na natin, what we do in our worship. And particularly, ang binibigyan natin pansin is yung our gathered worship, not our private personal worship. We ought to be, dapat tayong sumasamba sa Panginoon personally, araw-araw, nagbibigay tayo ng papuri, pasalamat sa Kanya, pero ang ating binibigyan pansin sa ating pag-aaral, particularly ay yung ating sama-samang pagsamba tuwing Lord's Day. And there is such thing as acceptable worship. Merong pagsamba na katanggap-tanggap sa Diyos at nakita natin sa Kanyang salita na it is doing what is positively commanded or prescribed by God in His Word. Ang tama at katanggap-tanggap na pagsamba sa Panginoon ay yung paggawa natin kung ano ang pinrescribe niya, kung ano ang sinabi niya sa kaatin sang-ayon sa Kanyang salita. Magandang text na nagpaalala sa atin, Deuteronomy 12:32, and again, ang context ito is about worship. What things soever I command you, observe to do it. Again, ang atin hong number one priority about worship is not creativity, but faithfulness. Maging tapat tayo sa sinabi ng Panginoon. At naging mahigpit ang Diyos dito. Ang sabi niya, huwag kang magdadagdag, huwag kang magbabawas. Hindi tayo malayang maging creative pagdating sa worship. Ito yung gusto natin. Ito yung gusto ko. Ito yung type ko. Ito yung lapat sa panlasa ko. No. Ang atin hong bibigyang kaluguran ay hindi ang ating sarili, kung hindi ang Panginoon. At sinabi ng Diyos kung ano ang gusto niyang gawin natin sa pagsamba sa Kanya. And then there's also rejected worship. Rejected worship. Hindi lahat ng pagbibigay ng papuri sa Diyos ay tinatanggap ng Panginoon. If you remember, si Cain at si Abel, tinanggap ng Diyos yung offering ni Abel, nireject ng Diyos yung offering ni Cain. At sa panahon natin ngayon, maraming mga tao sa mga Christian churches ang ma-offend. Lord, nakaka-offend ka naman, nag-offer na nga ako, nireject mo pa. Again, ang standard ay hindi tayo, ang standard ay ang Diyos.
Ang pamantayan, ang tatanggap ay ang Panginoon. At ang sabi niya sa Leviticus 10 verse 1, we have the example of Nadab and Abihu, the sons of Aaron. Ano daw? Took either of them his censers and put fire therein and put incense thereon and offered strange fire before the Lord. Pag sinabing strange, ito ay hiwalay. Ito ay hindi isang ayon sa sinabi ng Panginoon. Nagbigay ang Diyos ng sakto, ng kung ano ang pag-aalay sa kanya, pero ang inalay, naging creative si Nadab and si Abihu. Anong ginawa ng Panginoon? Anong sabi? Which He commanded them not. Ang ginawa ni Nadab and Abihu ay hindi sang-ayon sa inutos ng Diyos. Anong ginawa ng Panginoon? Ano bang sabi ni Lord? Well, okay lang yan, basta sincere kayo. Hindi. Ang sabi sa verse 2, and there went out fire from the Lord and devoured them, and they died before the Lord. So dito makikita, it is offensive to God. Hindi ito isang bagay na, well, yun ang gusto nilang ialay. Hindi ito isang bagay na, wala akong magagawa. Ito ay isang bagay na offensive sa Diyos. Ang pag-aalay sa Kanya ng pagsamba na hindi ayon sa sinabi niya, hindi ayon sa inutos niya, hindi ayon sa salita niya. So I hope ito, masettle pa lang tayo sa dalawang points na ito, ay magiging malaking tulong na sa atin at magiging malaking gabay na natin kung loobin ng Diyos na kayo man ay malipat ng lugar at hindi na maka-attend sa JCBC, maghahanap kayo ng church na inyong aatedan. Anong klaseng pagsamba ang inyong hahanapin? At kung sakali man ang church na inyong mapuntahan ay hindi saktong-sakto o masabi nyong there are things na dapat baguhin, anong klaseng pagsamba na kailangan mong ipag-pray at tulungan yung church na yun na maaaring malagay sila sa mas wastong kalagayan. Again, we applied sola scriptura and in our worship, that is, the Bible alone regulates our worship. At ito yung pinaka-foundation ng RPW or Regulative Principle of Worship. Ang nagre-regulate ng ating pagsamba ay hindi ang kultura. Ang nagre-regulate ng ating pagsamba ay hindi ang feeling ng pastor. Ang nagre-regulate ng ating pagsamba ay hindi kung sinong K-pop na sikat o sinong anuman na ginagawa nila sa labas. Ang nagre-regulate ng ating pagsamba ay ang salita ng Diyos. And how do we apply it? 3 principles. Do what God clearly commands. Don't do what God clearly forbids. And number 3, pinag-aralan natin, use scriptural wisdom for everything else. Maraming mga bagay na hindi natin masusumpungan sa salita ng Panginoon. Muli, isang example is yung order ng program natin sa worship service. Ano ang mauuna? Alin dapat? Nasan ba ang offering? Nasa simula o nasa dulo? We use wisdom. Yung iba, hindi wisdom, yung iba cunning. Nagiging tuso. Nilalagay sa dulo ang offering para pwede pa nilang konsensyahin ng mga membro sa sermon para malaki ang offering sa dulo. At yun yung reasoning nila. Not actually biblical wisdom, but human greed. So muli, we use scriptural wisdom for everything else. Principle sa New Testament, hindi natin ang pansin sa book of Mark, sa Mark chapter 7, and also sa John chapter 4, verse 24. Anong sabi ni Jesus? They that worship Him, God is spirit, and because of that truth, they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Ang focus na ngayon ay ito. Kung naalala niyo ho, ang context niyan, nagtanong yung Samaritana kay Kristo, dito ba sa Mount Gerizim or sa Jerusalem? Ang sabi ni Jesus, practically, well, tama ang mga Hudyo because salvation is of the Jews sa Jerusalem. Pero maniwala ka sa akin, sabi ni Jesus, darating ang time at ngayon na yun na hindi na dito o sa Jerusalem. Ibig sabihin may pagbabagong mangyayari. At ang focus ng pagsamba sa Panginoon is in spirit and in truth. In spirit as opposed to physical, material, ritual. It's more on nakakonsentrate sa atin, sa sarili natin, sa puso at sa isipan natin. As Matthew or Mark chapter 7 reminded us, nang sabi ni Jesus, ang mga taong ito ay lumalapit sa akin sa pamamagitan ng kanilang nguso, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. It is not enough. Listen, hindi sapat na we will just go through the rituals. Alisin na ho natin sa isip natin na basta naupo lang tayo sa loob ng simbahan at nagtiis tayo. At yung iba, yun talaga ang ginagawa sa loob ng church, nagtitiis. Hindi sila sumasamba, nagtsatsaga. Ang isip nila ay nasa malayo. Ang gusto nila ay ibang bagay.
At ang sabi ng Panginoon, ang mga taong itong kanilang nguso ay malapit sa akin, ngunit ang kanilang puso ay malayo. Kita ng Diyos, alam ng Diyos. Kaya nga ho, as we have said, hindi natin pwedeng gawin na pagdating natin sa church, cruise control na lang. Huwag nating isipin na sa labas ay labanan, sa loob ay hilata na lang, or relax. No. Even here inside the church, may patuloy na labanan. As Paul said, when we desire to do good, evil is present. We desire to worship God, but evil is present. Nahandyan pa rin yung nakatahang kasalanan. And if we will be relaxed at hindi natin mapansin na wala na, nagliliwaliw na yung ating isip, ang ating atensyon ay nasa ibang bagay, ang ating puso ay malayo. So nawa ay tulungan tayo ng Panginoon Spirit. And then also, yung kaibat ito, in truth. Yung katotohanan, it must be based on the truth. Nakabase sa katotohanan, hindi sa pakiramdam. At maraming mga tao, ang kanilang pangunahing basihan pagdating sa pagsamba ay yung kanilang nararamdaman. Naikwento ko na ho sa inyo, may umalis dito sa church. Bakit daw siya umalis? Brother Paul, mas masaya dun eh. Yun lang ang basihan niya. Mas masaya doon. Walang pinag-uusapan patungkol sa katotohanan, hindi nabanggit ang patungkol sa doktrina o anumang katuruan, mas masaya lang doon. So again, ay mag-ingat ho tayo sa mga ganitong bagay. Now, huwag niyo sanang isipin na ang layunin natin dito ay maging malungkot. Okay? Nahandun pa rin tayo sa, again, ang utos ng Panginoon, in everything give thanks, rejoice evermore, pero hindi ito hihiwalay sa katotohanan ng Panginoon. So in spirit and in truth. Now, napag-aralan natin RPW and freedom in worship. Dahil yung iba, ang isip, Brother Paul, pag ganyan, hindi creativity, parang masyadong restricting, masyadong limiting, masyadong sinasakal yung ating personal expression. Muli, hindi tayo malaya. Ang Diyos ang nagsabi kung paano natin siya sasambahin. Okay? Naalala nyo yung illustration ng restaurant, may dumating na customer, ang order niya, pizza, gustong i-express ng chef yung sarili niya. Ang feel ko ngayon, burger eh. Yun ang niluto niya. Tapos ipipilit niya dun sa customer na umorder ng pizza. Pwede ba yun? Sinong matutuwa kung ikaw yung customer? Hindi. Because you demanded pizza. Ipipilit mo yung burger. Ngunit sa Panginoon, meron siyang sinabi sa kanyang salita at hindi tayo malayang ipilit sa kanya yung type natin o yung gusto natin. And rather than limiting or restricting, regulative principle of worship is truly liberating. Ito yung nagpapalaya sa atin. In what way? Number 1, freedom from cultural captivity. Hindi tayo alipin ng kultura. Pag hindi tayo kontrolado ng Biblia, may ibang kokontrol sa ating pagsamba. It's either yung kultura, kung anong uso. Uso si Michael Jackson, baka mamaya, pagpasok ng pastor, tundung, durudung, durudung, may gumagawa ng ganun. Akala nyo wala? Meron. Kwento mismo ng asawa ko, dun sa gawain nila dati sa JIL, dumating yung pastora. Ano yun? This girl is on fire. Yun ang background music pag-akyat ng magpipreach na babae. Una, walang pastora sa Biblia. Pangatlo, anong kinalaman ng tugtog na yon sa pagsamba sa Panginoon? Alipin ng kultura. So kung hindi tayo kontrolado ng Biblia, may ibang magkocontrol sa atin. So ang RPW or Regulative Principle of Worship ay nagpapalaya sa atin na tayo mapailalim sa salita ng Diyos. Pangalawa, freedom from constant battles over preferences. Magkakaiba tayo ng type. Okay? Magkakaiba tayo ng type. At pag walang Biblia nagko-control sa atin, it's laging type ko o yung type mo. Or magja-jack-and-poy tayo o mag-aaway tayo. O yung preference na lang. Number 3, freedom of conscience. Hindi tayo pwedeng talian ng hindi naaayon sa salita ng Diyos. Hindi tayo pwedeng talian ng hindi naaayon sa salita ng Diyos. Muli, as I've said, may church somewhere sa Maynila na kailangan mong iwan ng sapatos mo sa labas. At sinusubukan nilang talian, ginagawa nilang batas. Hindi tayo pwedeng talian nun. Sapagkat hindi yun naaayon sa salita. Minsan lang ginawa yon ni Moses doon sa ilang. Hindi kasi Moses,
wala ka sa ilang, bagong tipan na ngayon. Okay? Number next. Freedom to be cross-cultural. Isa ito sa napakaganda. Ang pagsamba na regulated ng scripture, pwede mong itawid sa amang probinsya, sa amang lengguwahe, sa amang bansa. Yun ang napakaganda. Kapag depende sa preference, baka yung preference ni Brother Paul, hindi pwedeng tumawid sa mga taga-bundok. Nakuha niyo ho? Baka mamaya yung kultura, kung yung culture ang nagko-control, yung kultura na meron dito, hindi pwedeng dalhin sa mission sa Cambodia. Bakit? Iba yung kultura dun eh. So muli, yung RPW ay naroon tong kalayaan na itawid ito, gawin ito, kahit nasa loob ka man ng isang komportabling bahay-sambahan o nasa ilalim ka man ng punong mangga, magagawa ang tamang pagsamba. Number 5, freedom to focus on the center. Ano ba yung sentro? Kagaya nung nabasa natin sa salita ng Diyos at bibigyan natin pansin sa ating lesson ngayon, sisimulan natin ngayon, ano ba yung mga makikita natin sa Biblia na ginawa ng mga unang mananampalataya? Ano ba yung mga inutos sa mga mananampalataya sa bagong tipan kung paano sambahin ng Panginoon, anong iaalay sa Panginoon, at doon tayo mag-focus. So freedom to focus on the center. Sabi ni Jeff Robinson, the regulative principle might best be viewed as guardrails in which God graciously sets the bounds for worship that is centered on Himself. Thus, it is not limiting, but loving. Release yan. At maniwala kayo mga kapatid, pag nakasakay ka sa tren, ayaw mo nang walang release. Gusto nyo ba? Sino gusto sumakay sa tren ng walang release? Delikado yun. Baka kung saan pumunta. At maraming mga pagsamba, delikado kung saan sila pumupunta. Pwede mo bang sabihin, ayoko sumakay sa tren yan, may release, masyadong limiting. Masyadong constricting. No. Actually, that's loving. It protects you. It makes sure that you go from point A to point B in a safe manner. So hindi yun naglilimit, ito ay pag-iingat, ito ay pagmamahal. Binigyan tayo ng Diyos ng release na nakaayon sa napagsusumpungan sa kanyang salita kung paano tayo babiyahe ng pagsamba sa Panginoon. So I hope you get that picture na sana ay makita na makumbinsi tayo na yes, hindi ito sumisikil sa atin. Kung meron tong sinisikil nito ang kasalanan. Sinisikil nito ang kagustuhan na tayo ang mauna at hindi ang Diyos. Ang regulative principle ay kinikilala ang otoridad ng Panginoon at sinisikil nito ang kayabangan ng tao. So muli, napakaganda. It is not limiting but loving. Dito tayo natapos last Sunday, beware of truths that can be abused. Mag-ingat tayo sa mga katotohanan na pwedeng abusuhin. So again, pag tinignan mo ang salita ng Diyos na handito ito, totoo ang mga bagay na ito, pero yes, ang mga katotohanan na ito ay pwedeng abusuhin. So mag-ingat tayo. Meron tayong tatlong titignan. Una, all of the Christians' life is worship. Kamakailan lang, meron akong kausap, pwede mo naman sambahin ng Diyos kahit saan eh. Tama ba yun? Yes. Actually, dapat yun. Okay ho ba? Pero yung ating personal na pagsamba sa Diyos nasaan man kailanman, ay hindi pampalit sa malinaw na inutos ng Diyos sa ating sama-samang pagsamba. Nako ho ba? Maliwanag ang Hebrews chapter 10. Huwag pabayaan ang ating pagtitipon. Hindi sinabi ng author ng Hebrews, well, pwede mo namang sambahin ng Diyos kahit nasaan ka. Bayaan mo na ang pagtitipon. Pwede na. No. Huwag nating pabayaan ang pagtitipon kagaya ng ugali ng iba. Actually, pag pinuntahan tayo talata na yun, so much the more. That is, with greater emphasis, dapat lalo tayong maging masigasig sa pagtitipon. Hindi dahil nakabase dito ang ating kaligtasan, pero dahil kailangan natin ito bilang mga mananampalataya. So all of the Christian life is worship. Pwede itong abusuhin.
gamitin para i-disregard ang maliwanag na utos ng Diyos na ating sama-sama pagsamba. Alone time with God is worship. Magkamag-anak tong dalawang ito, at kung sa biyaya ng Diyos ay ikaw ay nagiging tapat sa iyong meditation, sa iyong devotion sa Panginoon, purihin ng Diyos. Pero hindi pa rin ito pampalit sa utos ng Panginoon na tayo ay magtipon. And then number 3, online service is available. At lalo itong naging mapanganib noong nag-pandemic, at tayo rin mismo ay mayroon tayong live streaming ng ating pagsamba. Pero ating nililiwanag, hindi ito maaaring gamiting dahilan o palusot para i-disobey ang maliwanag na utos ng Diyos. You remember our example, yung prosthetics? Ano yung prosthetics? Halimbawa, may sundalo, nasa buga, naputulan ng kamay. Anong gagawin? Magkakabit siya ng prosthetic. Hindi na kasi available yung original. Salamat sa Diyos, wag na yung kamay, yung paa. Okay? Kaysa magsaklay siya habang buhay, pwede siya magsuot ng meron ng mga state-of-the-art AI prosthetics na talagang may computer rechargeable and so on, na nakakita na kayo nun, tumatakbo. As in, tumatakbo, parang mabilis. Pero prosthetic. Tingin nyo, kung papipiliin siya, anong mas gusto niya? Totoong paa o prosthetic? Sino sa inyong pipili ng totoong paa? Sinong, Brother Paul, magpapakabit na ako ng prosthetic kasi available. At marami doon ko humaihala ng tulad ang mga nagpapakilalang mananampalataya, hopefully totoo and they will choose the online. Salamat sa Diyos na available ang online streaming ng mga worship services pag hindi available or hindi mo kayang makarating talaga sa church. Okay? May medical emergency, hindi kaya makarating, or hindi man ikaw yung magbabantay sa hindi makarating. Okay? Halimbawa lang, salamat sa Diyos, available yung online, yung streaming. Pero inaabuso mo ito kung kaya mo, pwede, makakagawa ka ng paraan para ka makarating, pero pinipili mo ang prosthetic. Pinipili mo yung online kasi medyo mas convenient para sa iyo. Not so. Huwag. So again, these are truths na maaaring abusuhin ng mga tao. Again, mga katotohanan, pwede tayo ipagpasalamat sa Diyos. Pero sa kabila ng yun, pwedeng abusuhin ng mga mananampalataya para malabag ang kalooban ng Panginoon. So nandito na tayo sa ating pinaka-lesson, Elements of New Testament Worship. Okay, Brother Paul, paulit-ulit tayo and hopefully nakatanim na sa atin, yes, ang pagsamba ay dapat sang-ayon lang sa sinasabi ng salita ng Diyos. So ngayon pupunta na tayo, ano ba yung mga elemento ng pagsamba sa bagong tipan na tinukoy, sinabi ng salita ng Diyos na dapat at maaari nating gawin sa ating tapat na pagsamba sa Panginoon. Let me just read ang sinabi ng 1689 London Baptist Confession. So hindi tayo ang unang nag-aral patungkol sa pagsamba. Okay? Mga mananampalataya ng una pa man din, chapter 22, paragraph 1 or article 1, ang sabi, the acceptable way of worshiping the true God is instituted by Himself and so limited by His own revealed will that He may not be worshipped according to the imaginations and devices of men. This is just stating the same thing na sinabi natin kanina. Ang pagsamba sa totoong Diyos, siya ang nagsasabi kung paano. Hindi tayo malaya na sambahin ang Panginoon sang-ayon sa ating sariling imahinasyon o kaparaanan. Siya ang nagre-reveal, siya ang nag-limit, at siya ang nagsabi kung paano, sang-ayon sa kanyang nireveal na kalooban. At nasaan ang nireveal na kalooban ng Diyos? Nasa kanyang salita. So we believe in sola scriptura. Scripture is sufficient at sapat ito para ipakita sa atin kung paano natin dapat sambahin ang Panginoon. Point, we must look to the positive prescriptions of the Bible to worship God acceptably. So, I hope, Brother Paul, yun na yung pinag-aralan natin. I hope, pag binasa natin ito, hindi ito bago. I hope kumbinsido tayo dito, not because sinabi ni Brother Paul, kundi nakita natin sa salita ng Panginoon, ito yung hinihingi ng Panginoon. Mahalaga, the worship of the church must be oriented and based on the prescriptions given by God in the New Testament Scriptures. Mahalaga yan mga kapatid. Yes, base sa salita ng Diyos, pero mas lalo tayo nagiging particular ngayon
particularly base sa bagong tipan. Okay? Now, Brother Paul, di ba sumasamba rin naman ng mga tao sa Diyos nung lumang tipan? The answer is, yes. Pero bakit natin ililimit at ipaprioritize ang bagong tipan? Glad you asked. Mabuti na tinanong mo. At dito maraming nagkakamali. Na ang ginagawa nila, basta bubuksan nila ang Biblia, meron silang nakita na may ginawang pagsamba, and then kukunin nila yun, and then i-apply nila ngayon. For example, nakita natin sa bagong tipan, na inutusan ng Diyos si Abraham, nadali ng kanyang anak, at umakyat sa bundok para mag-alay sa Panginoon. So anong ginagawa ng iba ngayon? Merong mga churches, merong mga grupo ng mga mananampalataya. Alam niyo kung nasan sila? Nasa bundok. Nasa bundok. I'm not saying na hindi mo pwedeng sambahin ang Panginoon sa bundok. Pero kung iniisip mo na ang pagsamba na yon ay mas karapat-dapat at meron kang something na sinusunod sa Biblia, dahil kagaya sa lumang tipan, nasa bundok. Kami rin ngayon nasa bundok. E di mas katanggap-tanggap. At yung iba may thinking na mas malakas ang signal. Mas maliwanag ang sagap pag nasa bundok. Kasi medyo mas nasa espesyal na lugar ka. Kung naalala niyo yung pinag-aaralan sa John chapter 4, hindi na lugar ang nagpapa-espesyal. Si Kristo. At yung presensya ng banal na Espiritu. So, yung mga quote-unquote special place. So again, that's just an example. So, we are getting more particular. Yes, sangayon sa Biblia, pero yes, more particularly sangayon sa bagong tipan. Bakit? Anong rason? Because much of the Old Testament temple service and practices, lalo na sa worship, are a foreshadowing of the coming Messiah, but are no longer necessary after the Christ event. Dahil marami sa ginagawa sa lumang tipan, marami na ginagawa sa templo sa lumang tipan na bahagi ng kanilang pagsamba ay anino nung parating na Mesiyas. At dahil dumating na yung Mesiyas, kailangan pa ba yung anino? Hindi na. Naalala niyo yung example ko nung dati, yung picture ni Sister Jonah ang nasa wallet ko, at si Sister Jonah mismo. Halimbawa lang naman, salamat sa Diyos hindi nangyayari, pero halimbawa naman, nagkahiwalay kami for an extended period of time. Let's say, na lalo na nung unang panahon, parang napaka-prehistoric na, na wala pang FaceTime, wala pang video call, at wala pa yung mga internet, Facebook, at kung ano-anong mga kapara. Anong madalas na ginagawa ng mga nasa ibang bansa? Anong meron sila? Mga picture. At kung hindi ko kasama si Sister Jonah, kukunin ko siya lagi yung picture niya. At siguro yun lagi, miss you, I miss you. Yung iba, ipapaprint ng malaki, i-stapler dun sa unan. Kung wala si Sister Jonah, paano kaya kung nakauwi na ako? O dumating siya? Dumating na siya. Tapos yung pa rin picture ang hinahalikan at niyayakap ko. May problema ba? Nakuha niyo ho? Yun, hiramin natin larawan na yun. Ang mga maraming ginagawa sa templo ng lumang tipan ay larawan ng parating na Kristo. Yung mga hayop na pinapatay, yung mga tupa na inaalay, anong tawag doon? Sin offering. Lahat ng yon ay tumuturo, nagbibigay larawan sa parating na kordero ng Diyos. Okay? Dumating na si Jesus. Time na para bitawan yung mga yon at si Jesus na ang iyong yayakapin. Actually, pag minintanan niyo yung thought na yon sa isip niyo, yun yung problema sa Book of Hebrews.
Dahil sa persecution, maraming mga nagpapakilalang mananampalatayang Hudyo bumabalik sa temple worship. At ang nilabor ng author ng Hebrews, Christ is greater, ba't kayo babalik? Yung mga pag-aalay na yan sa templo, hindi yan nakapag-aalis ng kasalanan, ba't kayo babalik dyan? So, ang punto ito, may mga bagay sa lumang tipan at maraming mga bagay sa templo sa lumang tipan na lumipas na, natapos na, nag-expired na dahil dumating na si Jesus. Sana nasusundan niyo yung thought na yun. Kaya hindi tayo, next week magdala kayo ng tigitigisang kambing, magsunog tayo ng kambing dito. Kaya wala na tayong ganun. Ngayon, pwede bang sabi, brother po, nabasa natin, sola scriptura, di ba? Ayon sa Bible, di ba? Isang ayon dito sa verse na ito, pagsamba sa Panginoon, nag-aalay sila ng hayop. Gagawin din natin? So may rason kung bakit hindi natin ginagawa at hindi natin gagawin. Again, because much of the Old Testament temple service and practices are a foreshadowing, anino of the coming Messiah, but are no longer necessary after the Christ event. Dahil dumating na si Jesus, dahil nangyari na ang kamatayan niya sa krus, nagbayad na siya ng kasalanan sa krus, at nangyari na ang muling pagkabuhay, at dahil doon, ay lumipas na ang maraming bagay sa bagong tipan. Nakukuha niyo? I hope nakakatulong to sa atin. Again, sa John 4 verse 21, ang sabi ni Jesus, Jesus saith unto her, if you remember yung Samaritan woman, Woman, believe me, the hour cometh when ye shall neither in this mountain nor yet at Jerusalem worship the Father. Bakit hindi tayo pumupunta sa Israel, sa Jerusalem para sumamba? Pag binasa mo sa lumang tipan, dun lang. Yearly, obligado ang mga Hudyo, yearly, at least once a year, they will travel back to Jerusalem. Bakit hindi natin ginagawa yun? Kasi may sinabi si Jesus, darating ang panahon na hindi na dito at hindi na doon sa Jerusalem. May magbabago. Ye worship, ye know not. Ye know not what? We know what we worship for salvation of the Jews. Ang sagot doon sa tanong ng babae, tama ang Hudyo. Okay? Hindi sa Mount Gerizim, sa Jerusalem, ang tama. Sa temple sa Jerusalem. Verse 23, but the hour cometh, and take note of the word, and now is. At ang tinutukoy dito ni Jesus, ngayon na. At ang binibigyan pansin dito ni Jesus ay hindi actually yung oras, kung hindi siya na dumating. Dahil dumating na ang Mesiyas. Nakapako ang katotohanan na ito sa dumating na Kristo. Dahil dumating si Kristo, particularly, nangyari ang ganawa niyang pagliligtas doon sa krus ng Kalbaryo, natapos na ang hindi na tayo nag-aalay ng hayop doon sa templo. Tapos na yon. Lipas na yon. Expired na yon. At actually, pag ginawa mo yun ngayon, nagpapakita yon na wala kang tiwala kay Jesus. Nakuha niyo? Mag-aalay ka ng hayop para sa kasalanan mo? Teka muna, di ba naiaalay na si Jesus? So yun ay nagpapakita na wala kang tiwala talaga sa Mesiyas. Matthew 27 verse 50. Isang napakagandang pangyayari nung ang ating Panginoong Jesus ay namatay sa krus. Ang sabi, Jesus, when he had cried again with a loud voice, yielded up the ghost. When he died on the cross, may nangyari sa templo. And behold, the veil of the temple was rent in twain from the top to bottom, and the earth did quake and the rocks rent. So yung tela, yung kurtina, at hindi yung kurtina parang ganyan. Kung tama ang alala ko, ilang feet yung kapal nung kurtina. Tama ba? 4, 5, somewhere there. Hindi to manipis na kurtina. Okay? Kahit si Hulk Hogan, hindi niya kayang punitin ito. Ito'y makapal, napakakapal na kurtina. At ang sabi ng salita ng Diyos, nung namatay si Jesus, napunit yung nahati, nabiyak yung kurtina na yon. At ito yung kurtina na naghahati between the holy place and the Holy of Holies.
And yung Holy of the Holies, doon yung presensya ng Panginoon. Doon bumababa yung Shekinah glory ng Diyos. So, nahati yun. Anong ibig sabihin to? Maraming pwedeng sabihin, pero the significant tearing of the curtain is a clear sign that the Jerusalem temple is no longer the focal point of worship. Hindi na ito ang paraan para lumapit sa Diyos. Bakit? Meron na tayong iisang tagapamagitan. Meron ng bagong daan. Buksan nyo lang ho sa Hebrews chapter 10. Wala ho sa ating. Pwede ho hindi ko na-include sa lesson natin ngayon. Hebrews chapter 10. Ang sabi ho, verse 19, Hebrews 10:19. Having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest by the blood of Jesus. Whoa! Hindi natin ramdam yung impact niyan kasi hindi tayo Hudyo. Kung ikaw ay Hudyo, manginginig ka sa takot na pumasok sa holiest. Dahil pag pumasok ka doon ng may kasalanan, patay ka. Walang may kasalanan na po pwedeng pumasok sa presensya ng Diyos. Ito yung napakalaking blessing na meron tayo sa New Testament. Meron na tayong boldness to enter. Yung high priest nung lumang tipan, bago pumasok sa holiest, siya mismo ay mag-aalay muna ng dugo ng hayop. Mag-aalay muna siya ng dugo para sa kanyang sariling kasalanan, and then mag-aalay siya ng dugo para sa kasalanan ng taong bayan. Nakuha niyo ho? Pagdating sa atin, dahil dumating si Jesus, ang sabi, having therefore, brethren, boldness to enter into the holiest, that is the presence of God, by the blood of Jesus. Ang tanging paraan kaya tayo makakapunta at meron tayong access sa presensya ng Diyos ay hindi ang dugo ng sinumang santo at hindi ang kabanalan ng sinumang santo. Tanging ang dugo lang ni Kristo. At ang sabi diyan sa verse number 20, by a new and living way. Meron ng bagong daan, bagong paraan. Hindi ka na dadaan sa paraan ng lumang tipan na dadaan ka doon sa mga Levites, dadaan ka doon sa mga sacrificial offerings. Ang sabi, consecrated for us through the veil, that is to say, His flesh. It is now through the Lord Jesus Christ. Verse 21, and having a high priest over the house of God, because Jesus Christ now is our high priest. Siya na yung tagapamagitan natin. May tatlong let us. Verse 22, let us draw near with a true heart. Verse 23, let us hold fast the profession of our faith. Huwag kang bibitiw sa pananampalataya sa Ebanghelyo. Verse 24, let us consider one another. Pay attention one to another. Doon kasunod yung utos, verse 25, not forsaking the assembling of ourselves together. Sana makita niyo ho na ang utos na huwag pabayaan ng pagtitipon-tipon ay hindi nakatungtong sa tradisyon, nakatungtong sa Ebanghelyo. So kung ikaw ay talagang mananampalataya ng Ebanghelyo, hindi mo pwedeng baliwalain ang pagtitipon. Hindi po pwede. So sana makita ho natin nahati yung curtain. It's signifying na meron ng bagong daan palapit sa Ama, palapit sa Panginoon, access sa Panginoon. That is through our Lord Jesus Christ. And therefore, yung pagsamba sa templo, tapos na. Expired na. Yung sinabi ni Jesus na, hindi na dito at hindi na sa Jerusalem, nangyari na. Dumating na. Now, sa Hebrews chapter 9, verse 1, sabi ko nga, ibalik natin. Sa Hebrews chapter 9, verse 1. Nababasa ho ba hanggang sa likod? Hindi masyadong maliit. Okay lang ho yan. Meron tayo babasahin medyo mahaba-haba, pero gusto ko masundan natin yung flow of thought ng writer ng Hebrews. Ang sabi ng Hebrews 9, verse 1,
Now even the first covenant had regulations for worship and an earthly place of holiness. Again, doon yung mga regulations ng pagsamba. Merong tukoy na lugar, doon lang sa Jerusalem sasamba. For a tent was prepared, the first section in which were the lampstand and the table and the bread of the presence. It is called the holy place. So merong unang lugar, yun yung entrada, the holy place. Behind the second curtain was a second section called the most holy place. So merong first section, holy place, merong second section, the most holy place, at yung curtain yung naghahati diyan. Having the golden altar of incense and the ark of the covenant covered in all the sides with gold, in which was golden urn, holding the manna and Aaron's staff that budded, and the tablets of the covenant. At kung kayo ay Hudyo, nung time na yon na nakikinig dito, oo nga, yan nga yung templo. Okay? Again, medyo kulang yung impact sa atin because we're not so familiar do sa temple worship. At yung sinusulatan ng writer ng Hebrews, they are very familiar about the temple worship. Verse 5, above it were the cherubims of glory, overshadowing the mercy seat, and these things we cannot now speak in detail. Again, ang sinasabi ng writer, all of this are very, very central sa pagsamba ng mga Hudyo ng lumang tipan. These preparations having thus been made, the priests go regularly into the first section performing their ritual duties. But into the second, only the high priest goes, and he but once a year, and not without taking blood which he offers for himself and for the unintentional sins of the people. So narito, doon sa first place, doon lang yung mga priests, and doon sa second place, second section, which is the holiest, yung high priest lang ang pumapasok. Mag-aalay mo siya ng dugo para sa kasalanan niya, and then mag-aalay din siya ng dugo para sa kasalanan ng mga tao. Verse 8, by this, the Holy Spirit indicates that the way into the holy places is not yet opened as long as the first section is still standing. Wala tayong time para himayin yan. Lord willing, one of these days, magsisimula tayo ng series na pag-aaral sa book of Hebrews. Pero ang sabi ng writer ng Hebrews, the Holy Spirit indicates that the way into the holy places is not yet open as long as the first section is still standing. Meron pang section 1, section 2. Ano nangyari nung namatay si Jesus sa krus? Nahati. Nabuksan na. May bagong daan na. Verse 9, which is symbolic for the present age. According to this arrangement, gifts and sacrifices are offered that cannot perfect the conscience of the worshiper, but deal only with food and drink and various washings regulations for the body imposed until the time of Reformation. But when Christ appeared as a high priest of the good things that have come, then through the greater and more perfect tent, not made with hands, that is not of this creation. So again, nandun yung comparison nung luma at nung bago, nung Old Testament at nung dumating ang ating Panginoong Hesukristo. But when Christ appeared, pagdating sa verse 12, He entered once. Kung naalala niyo ho, yung high priest enters yearly. Taon-taon ginagawa yun. Taon-taon. Pero si Jesus, He entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of His own blood, thus securing an eternal redemption. Yun ang napakaganda sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sa lumang tipan, taon-taon nag-aalay sila sa Holy of Holies, sa holiest place. Taon-taon nung pumapasok yung high priest. Ang sabi ng writer ng Hebrews, si Jesus, minsan lang. At nung minsan siya nag-alay ng kanyang sariling dugo, He obtained eternal, He secured eternal redemption. Kaya ho, hindi na tayo taon-taon pumupunta sa Jerusalem at nag-aalay. Kasi sinecure na ni Kristo sa minsan magpakailanman na pag-aalay niya.
For if the blood of goats and bulls and the sprinkling of defiled persons with the ashes of a heifer sanctify for the purification of the flesh, how much more will the blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself without blemish to God, purify our conscience from dead works to serve the living God? Again, ang pagiging mas dakila ng ating Panginoong Hesus kumpara sa mga alay sa lumang tipan. So hindi mo na dapat nasain na bumalik doon. Tapos na yon. Verse 1, Hebrews chapter 10 verse 1. Tumalod na tayo sa chapter 10. For since the law has but a shadow of good things to come, instead of the true form of those realities, it can never, by the same sacrifices that are continually offered every year, make perfect those who draw near. Again, yung law, and all the commandments patungkol sa mga pag-aalay at ginagawa doon sa templo, all of those are but shadows. Anino lang nung mabuting parating, nung mas dakilang parating. So yung mga ginagawa ng lumang tipan, hindi nakakapaglinis. Hindi pwede. Ang tanging makapaglilinis ay yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. Verse 2, otherwise, teka muna, kung nakakapaglinis yung mga yon, ang sabi, otherwise would they not have ceased to be offered. Hindi dapat tumigil. Mga kapatid, kung nakakapagligtas yung mga dugo ng mga hayop, dapat hanggang ngayon, inaalay pa rin yun. At hindi na namatay si Jesus sa krus. At pinasok ko yun kasi merong mga tao na akala nila yung mabuting gawa, hindi yung dugo ng mga hayop, pero yung mabuting gawa nila. Kung maililigtas ka ng mabuting gawa mo, hindi dapat namatay si Jesus sa krus. Otherwise, would they not have ceased to be offered, since the worshippers, having once been cleansed, would no longer have any consciousness of sin? But in these sacrifices, there is a reminder of sin every year. Inuulit-ulit to taon-taon. For it is impossible for the blood of bulls and goats to take away sins. Verse 10. So, malinaw, hindi sapat yung dugo ng mga hayop. Hindi sapat yung mga ritual na yun sa lumang tipan. Hindi yun na makapag-aalis ng kasalanan. Brother Paul, paano naligtas yung mga mananampalataya nung lumang tipan? Sila nanampalataya sa mabuting balita na ibinigay sa kanila ng Panginoon, at nakatingin sila at nakaasa sila sa parating na Mesiyas na ipinangako ng Diyos, na tinuturo ng mga hain na kanilang inaalay. Verse 10, and by the will we have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Ang sinasabi ng writer ng Hebrews, sa pamamagitan ng ginawang pag-aalay ni Jesus, tayo ay inaring ganap, tayo ay nalinis once and for all. Sino dito may mga sasakyan? Taas ang kamay? May mga sasakyan? Sino ho sa inyo nag-change oil? Halos siguro taon-taon nag-change oil? Taas ang kamay? Paano kaya may bagong lumabas na produkto? Bagong lumabas. Pag ito ang nilagay mo sa sasakyan mo, wala nang change oil for life. As in proven, as in effective, as in tama, totoo. Hindi peke, hindi scam. Babalik ka ba doon sa taon-taon? O yung minsan magpakailanman? Actually, pinakita ng writer ng Hebrews, yung taon-taon hindi nakakapag-alis. Yung minsan magpakailanman na ginawa ni Jesus, yun ang makakapag-alis ng kasalanan. So, ang naging hamon ng writer, bakit mo iiwan? Huwag mong iwan si Jesus. Huwag mong iwan si Jesus, huwag ka bumalik doon sa Old Testament way ng worship, ng pag-aalay and so on. Huwag ka mag-apostatize. Huwag ka tumalikod sa pananampalataya kay Kristo. Verse 11, and every priest stands daily at his service, offering repeatedly the same sacrifice, which can never take away sin. So, inuulit-ulit nila yung sacrifice, hindi nakakapag-alis ng kasalanan. Verse 12, in contrast to that, but when Christ had offered for all time a single sacrifice for sin, He sat down at the right hand of God,
Please take note sa verse 11, and every priest what? Stands daily. Lagi sila nakatayo at naghihintay ng alay. Kailangan nilang gawin yun araw-araw. Nakatayo sila araw-araw. Hindi natatapos. Si Jesus minsan nag-alay at pagkatapos nung nangyari, naupo na siya. Tapos na. At saan siya naupo? Sa kanan ng Ama. Pagpapakita na katanggap-tanggap sa Diyos ang ginawa niyang pag-aalay. Again, the greatness ng ginawa ni Jesus kumpara doon sa ginagawa ng bagong tipan. Verse 13, waiting for from that time until his enemies should be made a footstool for his feet. Verse 14, for by a single offering he has perfected for all time those who are being sanctified. Again, ang point ng lahat ng ito, sana maalala nyo, bakit natin hindi na ginagawa yung mga pag-aalay sa lumang tipan? Kasi nag-alay na si Jesus. At yung ginawa niya ay sapat. Hindi na kailangan ulitin. At malaking kalokohan na bumalik ka doon sa mga pag-aalay sa lumang tipan. So, punto, may malaki ng pagbabago. May malaking diferensya yung pagsamba sa lumang tipan sa pagsamba sa bagong tipan. At ano ang determining factor ng pagbabago na yon? Kasi dumating si Jesus. Sa lahat ng binasa natin, yun yung punto natin. Kaya bakit tayo, pagdating sa pagsamba natin, yes, tayo ay nakalimit sa sinasabi ng Biblia, pero particularly sa bagong tipan. Kasi nga, dumating si Jesus. Yun ho, yung pinupunto natin sa lahat ng ito. Again, the worship of the New Testament church must be oriented and based on the prescriptions given by God in the New Testament scriptures. Why? Because much of the Old Testament temple service and practices are a foreshadowing of the coming Messiah but are no longer necessary after the Christ event. Hindi na kailangan, therefore hindi natin gagawin. So, ang punto ho natin, the application to the church of the Old Testament prescriptions of worship must be adjusted to the Christ event. Okay? Nakuha niyo ho? Kung sakali man na, yes, all scripture are profitable. All scriptures given by inspiration of God and is profitable. And yes, meron tayong titignan sa lumang tipan. Meron tayong maaaring makuhang wisdom mula sa lumang tipan. Meron tayong maaaring makita na ginagawa nila sa lumang tipan. Now, kung ito man ay i-apply, gagayahin o dadalhin natin sa bagong tipan, ito ay dapat adjusted to the Christ event. Hindi ito dapat kumukontra. So that's why, hindi pa pwede na nabasa mo sa lumang tipan, nag-aalay sila ng tupa, hopefully wag kayong magdala ng tupa next Sunday. Ngayon, pagluto na, pwede. Pero kung yan, ang layunin nyo ay susunugin nyo dito sa harapan para, well, Brother Paul, nasa Bible eh. Hindi na pwede. Bakit? Hindi yun papasa sa ginawa ni Kristo. Winawalang bahala nun ang ginawa ni Kristo. Nasusundan ho ba? I hope nasusundan ho natin. The worship of the church must reflect the simplicity of fulfillment of the New Testament, not the rituals and the foreshadowing found in the Old Testament. Napakaganda nung sinabi. The worship ng church, ang pagsamba ng church ay dapat sinasalamin ang simplisidad, ang liwanag, ang pagiging klaro ng natupad sa bagong tipan. Dumating si Jesus. At hindi ito hindi nakatungtong yung pagsamba sa bagong tipan sa mga ritual at mga anino na ginagawa ng lumang tipan. Kaya kung babalikan po natin, huwag niyo sana masamain, pero para magkaroon lang tayo ng example, doon sa nakagisnan nating relihiyon, yung nakagisnan nating relihiyon yung setup, yung itsura, ang daming inihiram mula sa may altar sa harap. Tama? May altar. May taong namamagitan sa tao at sa Diyos. Yung pare. Dadaan ka sa pare. Kaya
Kaya hirap na hirap ang mga Pilipino nung maghimagsik sa mga Kastila. Bakit? Aalis yung mga pare. Pag umalis yung pare, paano mapapatawad ang kasalanan? Nakakuha niyo ho? Again, ang pag pinag-aralan niyo ho at maging observant kayo, napakadaming bagay sa ginagawang Sunday Mass sa Roman Catholic Church ay hinihiram at isinasalin, ilalagay sa supposed to be bagong tipan. Mapanganib ho yun. Caution. Muli, hindi ito yung hinihigaan mo. Kutsyon yun. Ibig sabihin, ingat. Babala. Let us be cautious, mag-ingat tayo of applying or transferring Old Testament worship practices over to the New Testament church. Mag-ingat tayo. Bakit, Brother Paul, sa lumang tipan may mababasa ka, may tumim at saka may dress pa yung high priest, may damit, may gown yung priest sa templo. Bakit ang daming mga bagay na ganoon sa lumang tipan, sa temple, sa tabernacle, ba't wala na ngayon? Again, let us be very careful sa pag-a-apply o pagta-transfer ng mga gawain sa pagsamba ng lumang tipan sa bagong tipan. Maging maingat tayo, maging mapanuri tayo. So ang punto, hindi pwedeng basta-basta, buksan mo ang lumang tipan and then may nabasa ko, yes, may ginawa sila doon sa pagsamba, biglang mong dadalhin sa bagong tipan. Bigyan ko kayo halimbawa, sa lumang tipan, may bababasa kayo, si Haring David sumayaw. At nagpuri siya sa Diyos. Si Haring David sumayaw, nagpuri sa Diyos. Mga kapatid, next week, get ready! Tayo sasayaw para sa Diyos. Nabasa nila sa lumang tipan eh. Nakakuha niyo? Unang tanong, anong konteksto nun? Nasa templo ba sila na sumasamba? O sila'y nasa kalsada at nagkakaroon ng parada dahil nagwagi sila sa gera? Nakakuha niyo? Ang konteksto na yung wala sa temple worship. Ang konteksto na yung nasa pagbubunyi nila dahil nagwagi sila sa gera. At sila'y nagtatatalon. Yes, nagpupuri sila sa Diyos dahil sa biyaya ng Diyos at tutulong ng Diyos, nagwagi sila laban sa mga kaaway. Pero walang pagsasayaw na nagaganap sa pagsamba sa templo. Wala kahit isa. Okay? Siguro, hindi ko alam, baka merong tatay dito. Baka merong tatay dito na maaaring matagal kayo naghihintay magkaanak ng misis mo. Then, nung nabalitaan mo na buntis si misis, nagtatala, woo! Praise the Lord! Woo! Walang iniwan yun dun sa celebratory excitement. Hindi siya sa templo na walang ganun sa lumang tipan at walang ganun sa bagong tipan. So let us be very, very careful. At kung gagawin man yun sa bagong tipan, napakadaling dumulas yun sa performance. So muli, hindi yun inutos sa atin. So mag-ingat ho tayo. So, what are the elements of worship that we can see in the New Testament? Bilisan natin. Ano ba ang mga elemento? Okay, Brother Paul, ang focus natin ay sa bagong tipan. Brother Paul, limitado ng Bible. Clear. Ang focus natin ay sa bagong tipan. Clear. I hope clear you on. Ano naman ang mga sinabi ng bagong tipan? The list of elements regarding the regulative form of worship, regulative principle of worship can range from 3 to 6 elements. Okay, depende sa theologian na babasahin nyo, sa article na babasahin nyo, sa listahan babasahin nyo. I've seen 3, 4, 5, 6 elements. At hindi actually yun magkakaiba. Meron kasing iba na pinagsasama lang. Okay? For example, dito ho sa London Baptist Confession of Faith, chapter 22, article 3 and 5, makikita natin yung, kung di natin kakamali, 4 to. 1, 2, 3, 4. 4 ang makikita natin dito. Prayer with thanksgiving, being one of the part of natural worship, is by God required of all men. The reading of scriptures, preaching and hearing of the word, teaching and admonishing one another in psalms, hymns, and spiritual songs, singing with grace in our hearts to the Lord, also with the administration of baptism and the Lord's Supper. So meron ditong 4.
sa London Baptist Confession of Faith. Ang pag-aaralan natin ay 5. Bakit, Brother Paul, 5? Ang isang idadagdag ho natin dyan sa 4 na yan ay yung paborito ng marami, giving. At yung iba, yung giving ay nilalagay sa praise. Okay? I can understand why. For example, I believe si R.C. Sproul, nilagay niya sa, yung isang nabasa ko, hindi si R.C. Sproul, isang nabasa ko sa praise, nandun yung pagkanta, and nilagay niya sa ilalim nun yung offering or giving, which is pagbibigay din naman ng luwalhati sa Panginoon. So again, mayroon 3, may 4, may 5, may 6 din. So titignan ho natin ay yung 5. Ano yung 5? Ministry of the Word of God. Ano ito? Reading, teaching, and preaching. Singing psalms, hymns, and spiritual songs, yung pag-awit sa Panginoon. Prayer with thanksgiving, yung pananalangin sa Panginoon. The administration of the sacraments, baptism and the Lord's Supper. Mamaya gagawin natin yung Lord's Supper. 5, giving from our resources. Pagkakaloob natin sa Panginoon. Ito yung 5 na makikita natin sa bagong tipan na inutos sa mga mananampalataya bilang pagsamba at bahagi ng pagsamba sa Panginoon. So, wala na tayong time. Sisimulan natin next Sunday sa ministry ng salita ng Diyos dahil ito yung pinaka-focal point, ito yung pinaka-foundation at masasabi natin ito yung pinaka-sentro ng ating pagsamba sa Panginoon. Okay? Meron ho bang may tanong? Questions? Taas nyo lang ang kamay, pakilala lang ng sandali, and then ang inyo pong tanong. Sino na yun, Lani? Pasensya na po kayo, Brother Paul, palatanong talaga ako. Okay lang po. Welcome po, welcome po. Yun po, totoo po yung mga, nung sa Old Testament, talagang nag-o-offer ng burnt offerings. Opo. Depende sa kasalanan yata nila, kaya ganun. Pero At yung maging kay sa social status po. Abraham, siguro sinabi ng Panginoon sa kanya o mag-offer, i-offer mo si Isaac. Opo. Sinubukan ng Panginoon kung hanggang saan ang pananampalataya ni Abraham. Opo. Kaya ganon. Okay po. Sa Old Testament yun. Ay sa ngayon po, yung maraming mga nagbe-build ng churches sa bundok, kagaya ng mga Koreano, nagbe-build sila ng church. Yung sa New Tribes Mission, ng mga missionaries, pumupunta sila sa bundok, pinaglilingkuran nila, dinadala nila yung Word of God, nag-evangelism sila sa mga Highlanders, yung mga tribo. Pagkatapos noon, nagkakaroon na sila ng church planting. Kaya sa ngayon po, di ba, pag nag-church planting ka, nagkakaroon tuloy ng evangelism. Okay. Ano po yung pinaka-question? Pero hindi na siguro naman sila nag-o-offer ng mga burnt offerings. Okay po. Ano po yung pinakatanong na ilan eh? Ang pinakaano ko doon, yung bang pagbibuild ng church sa bundok. Hindi po ba part ng evangelism na natin yan? Spread the gospel? Naalala ko po nung ako ay nag-volunteer sa Norsagaray, 3 kilometers away from the highway. Okay po. Abandonado po yung church doon. Sige po. Nag-volunteer po ako. Walang may nag. So para lang ho sa ng oras, subukan natin sagutin ho yung tanong ho. Ang concern ho siguro ay yung church sa mga bundok na. Sa mga bundok. Kung ang church sa bundok ay una dahil may mga taga-tribo doon na kailangan maabot ng ebanghelyo at kung sila ay niligtas ng Diyos at yung mga niligtas ng Diyos na yun ay nagsama-sama at nagkaroon ngayon ng isang church doon, wala hong problema. Pero kung ang kaisipan ay, okay mga kapatid, mga taga-kapatagan, akay tayo ng bundok at doon tayo magtayo ng bahay-sambahan at doon tayo sasamba kasi sa lumang tipan makikita natin na mayroong mga pagsamba sa bundok at gagayahin natin yun o mas maganda yun, mas malakas ang signal doon ho may mali.
Hindi naman siguro. Walang masama per se sa ibabaw ng bundok. Wala hong masama per se. Ang mahirap lang ho ay kapag kukunin yung ginawa sa lumang tipan at yun ang gagamiting basihan at merong maling kaisipan na hindi ayon sa salita ng Diyos. Ano ho? So ang sabi nga ni Jesus, kung yung naalala sa John chapter 4, ang sabi ni Jesus, darating ang time at ngayon na yun, dahil dumating na siya, hindi na sa Mount Gerizim at hindi na rin sa Jerusalem, which is a mountain, hindi na sa templo sa Jerusalem. So hindi na yun ang concern. So muli ho, kung may church sa bundok dahil may mga taga-tribo doon na naligtas, well and good. Pero kung pipiliin ang bundok dahil may kaisipan na special yun at hindi ho yun biblical. So, Thank you po. sana ho ay nakatulong. Meron pa ho bang may tanong? Ay, si Brother Jem. Good morning po. Na-miss ko kayong lahat. Baka Welcome back po. po We hindi niyo also missed ako you po. kakilala. Ako po si Brother Jem. Dati po ako dito. Kaibigan ko po at dati kong pastor itong si Brother Paul, ang pinakapoging pastor po ninyo. Okay. Amen. Ang tanong ko, Brother Paul, I agree 100% sa RPW. Baka lang po kasi may nag-iisip dito na baka nahihiya lang magtanong, what if napunta sila sa ibang church na hindi nagpa-practice o hindi ginagawa yung RPW, and mayroon silang thinking na since hindi yun sila nag-adhere sa regulative principle of worship, baka isipin nila na pag umattend sila sa ibang panambahan ay hindi rin sila sumasamba sa buhay na Diyos. So, ano po ba yung pwede nating sabihin sa kanila na although tayo nag-adhere tayo, may mga ibang true churches din naman na hindi nag-adhere sa RPW. So, are we ang tanong ko ay hindi rin ba pagsamba yung kanilang ginagawa at baka sabihin nila, mamimili na lang ako ng mga church na nag-adhere ng RPW. Wala ho kayong makikita, bihira lang ho yan. So, paano ho natin kaya i-handle yung ganong thinking kung sakaling mapunta sila sa ibang churches, pansamantala? So, paano po kaya natin i-handle yun? Thank you. Okay. Thank you very much po, Brother Jem, sa napakahalaga at practical na tanong. At marami ho actually yan ang struggle. At yung iba actually ay hindi lang basta about the form of worship, but rather doctrinal ang nagiging problema sa marami. Pero I would limit, dahil kung hindi nahaba yung sagot, I would limit the answer to the question. Okay? Ang assumption ay Christian church. Tama ang gospel, hindi tayo magkakahiwalay sa mga fundamentals of the faith. Pagdating mo doon, alam mo, kinikilala mong kapatid sa Panginoon, yung mga tao doon. So therefore, you have fellowship in the gospel, you have fellowship with them. Now, paano pagdating sa programa ng kanilang pagsamba? Sa Bible, meron tayong makikita ng mga records sa kung saan. For example, sa church at Corinth, may problema yung kanilang worship. Actually, babasahin natin mamaya from 1 Corinthians chapter 11, yung mismong Lord's Supper ay ginagawa nila, pero sinasalaula nila. So may problema yung kanilang worship service. So now, hindi rason yun. Ang advice ni Pablo sa kanila ay hindi, wag na lang kayo magtipon, wag na lang kayo sumamba. Ang advice pa rin ni Pablo ay iayos. Kailangan yung iayos ang inyong pagdadaos ng Lord's Supper. Now, I will take that para makita ho natin na yes, maaaring may mga ibang problema, pagkakaiba, or maaaring, let's say nga, yung iba naman ang view nila ay medyo mas normative rather than regulative. Hindi naman pinagbabawal Hindi pwedeng gawin. Ang punto ay ito, ang ating pagsamba sa Diyos ay katanggap-tanggap pa rin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Now, kung yung church na yon at yung leadership ng church na yon ay kumbinsido na yung mga ginagawa nila ay hindi dapat gawin sa pagsamba, sila ay may obligasyon na dapat yung tigilan, dapat yung sa term na ginagamit ng iba is i-reform yung kanilang worship service.
Pero paano nga kung ikaw bilang isang Kristiyano, dumating ka sa isang church, dumating ka sa isang lugar na merong isang church, na Christian church, pero yung kanilang mode of worship ay may kakaibahan, I would still advise na isama mo yung sarili mo doon. Dahil una sa lahat, walang perfectong church. Hindi pa rin yung magiging rason para ineglect mo yung utos ng Diyos na huwag pabayaan ang pagtitipon ng mga mananampalataya. At again, maaaring pagdating sa music nila or sa ibang ano nila, ay maaaring hindi ka sang-ayon doon, pero pagdating sa pangangaral ng salita ng Diyos, pagdating sa pagdadaos ng Lord's Supper, ay sang-ayon sa salita ng Panginoon, I still believe you can. And kung wala nang ibang choice, you should celebrate and worship with them. Dahil muli, kung hihintayin natin na perpekto at walang problema, at saka lang magiging katanggap-tanggap sa Diyos ang pagsamba, halos wala. Halos siguro wala. So kaya nga ang sinasabi ng iba is continuously reforming, even in our worship service. As we study the Word of God, mas nakikita natin kung meron pa tayong mga bagay na kailangang itama, hindi man sa programa, sa attitude natin. Mga may kailangan tayong ayusin, ay kailangan natin patuloy na i-reforma ang mga bagay. So the short answer is, maaari, dapat mo pa rin isama ang iyong sarili. Now, kung tuturo ng ibang ebanghelyo, hindi Christian church yun. Wala kang fellowship sa kanila, walang communion sa kanila, at hindi yun pagsamba sa Panginoon. I hope, kahit paano ho ay nakatulong maging sa ibang mga kapatid. Mabilis na lamang po, pero baka makalimutan ko yung tanong via text. Si Brother Boy, sabi niya, acceptable ba sa Diyos ang pagsamba ng mga may rebulto, pastora, at iba pang maling aral at practices? Again, napakatindi ang sinabi ng Panginoon pagdating sa mga graven images. And hirap isipin na kung sakali ang isang grupo na may mga rebulto ay mag-a-adhere sa ebanghelyo. So itong mga may ganitong mga katuruan ay higit sa malamang at madalas ay palyado pagdating sa kanilang pananampalataya pagdating sa ebanghelyo. Siguro liban na lamang, I've known some na again pagdating sa gospel, they will die for the gospel. They're very clear for the gospel. Pero pagdating sa issue ng pastora, doon sila meron silang problema. I will not wholesale blanketly say that all of their worship ay disapproved. So muli, ang paraan pa rin ay hindi naman sa paraan ng pastor ang daan para makasamba sa Panginoon, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Pero napakalaking panganib na yung practice na yon na nandun sa church ay senyales na baka mamaya hindi ang salita ng Diyos ang pangunahing otoridad doon sa church, at napakadali na ito'y dumulas sa ibang mga maling mga gawain. Number next, sure ba na hindi si Pablo ang writer ng Hebrews? Bakit may mga pastor, even Baptist, na nagtuturo si Pablo daw ang sumulat ng Book of Hebrews? Well, una, bakit sinasabi ng iba? Dahil almost sounds the same. Yung kung paano mag-argumento si Pablo, halos parang naririnig mo si Pablo dun sa writer ng Hebrews. Pero hindi ko matukoy eksakto ho ngayon sa Hebrews chapter 1 may sinabi ang author ng Hebrews na chapter 1, wag nating pabayaan yung narinig natin mula sa mga nangaral. So yung writer ng Hebrews ay nakadepende dun sa mga pangangaral ng mga apostol. Si Apostol Pablo, ang sabi niya, yung ebanghelyong natanggap niya ay diretso mula sa ating Panginoong Jesucristo. Somewhere there, hindi ko matukoy ngayon yung verse, hindi ko maalala eksaktong verse. So, pag tinignan natin yun, na hindi lalapat na ito ay si Apostol Pablo. So, again, ay maraming dapat basahin o maaaring pwedeng basahin patungkol ko dyan. Kung ang mga offering sa Old Testament ay hindi na ipinatutupad ngayon, bakit ang mga pastor na nagpapatupad pa din na ikapo sa mga Kristiyano ngayon? Again, maaaring maraming dahilan, pero hindi tayo naniniwala ng obligadong ikapo ay applicable pa rin sa New Testament Church. Bakit?
Dahil ang rason kung bakit nagpapaika po nung lumang tipan, lahat ng yun ay lumipas na. Yung Levites, temple worship, lahat na yun ay lumipas na. So ang dahilan for tithing ay wala na. Ang utos sa atin sa bagong tipan ay sacrificial, gracious giving, charitable giving, or nandun yung pagmamahal, nandun yung cheerful giving, at yun yung utos sa atin ng Panginoon. Bakit maraming pastor nagpapatupad pa rin nun? Again, they mishandle God's word. At minsan, kagaya ng patotoo ng ating kapatid na si Brother Daryl. For how many years, Brother Daryl, dala mo yung obligatory tithing? Maybe 2 decades. Dahil yun ang naituro sa kanya. At meron talaga mga nabibiktima dahil yung nagdala sa kanila ng gospel, dala-dala din yung tithing, obligatory tithing. So tinanggap at yun yung narinig na katuruan. So possible yun na yun yung dahilan. So muli, we must patuloy tayo mag-aral ng salita ng Diyos at iayos ho yung mga pagtuturo patungkol dyan. Doon tayo matatapos. Let's pray. Panginoong Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa kabutihan mo, salamat sa salita mo. Patuloy mo po nawa kaming gabayan sa aming mga pag-aaral. Ikaw po ang maluwalhati, ikaw po ang gumabay. At nawa, O Diyos, maging sa aming time ng fellowship at paghahanda sa aming pagsamba, ikaw po nawa ang maitaas. Lahat ng ito, Panginoon, ay hinihiling namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Medyo short lang ho ating break time, 10:10. Balik na ho tayo dito sa ating gawain. God bless po. So, bilis